Magandang tanghali sa ating lahat mga idol. Share ko sa inyo yung mga ginagawa ko at nagawa ko na. So ito nga pala yung ating kamuning bilog na forest. Ito yung ginawa natin last year. Ngayon, birthday boy kasi kaya wala ngayon dito. So kumain sila sa labas. So, anyway, si Kuya Abi nga pala ang may-ari nito. Ayan, yung puno na yan. Yung garden na to, mismo na ito nyo na yan. Ay, si Kuya Abi Rabinal Mendoza, si Buhay Bonsai. So ito yung ginagawa niya ngayon. Umalis lang kumain sa labas. Pinatatanggalan ko ng dahon sa kanya. Lahat ng puno na to. Ito ay kamuning bilog ng Pangasinan at ito ay peanut kung tawagin. So ayan, ito yung peanut. Ito niyan. Mukhang peanut yung dahon niya, 'di ba? Pero pagka ano na siya yung makapal na yung mismong sanga at dahon niya, yung dahon hindi na siya peanut, nagiging bilog. Bumibilog siya mga idol. So ito ay sinetap natin. Ang problema sana yung nasa taas tsaka itong nasa harap ay peanut din. Kasi nakita ko bilog yun. Magkaiba ng variety. Nakita nyo yun, bilog. Diba, bilog siya. Sana ito mag-peanut. Pero meron siyang parte na nagpi-peanut eh. Sa kamuning bilog na to. Itong parte na to. Ayan. So, ito naman peanut. Itong 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 puno na to. Puro peanut yan talaga. Pati nasa likod na yung peanut. Pati iyon, peanut din yun. So halos lahat ng nandito peanut yan. Ito peanut din to. Peanut. Yan. Ito, peanut din yan. Ito lang bukod tangi ang di ko nakikitaan ng peanut na leaves. So dun sa mga merong kamuning bilog na may forest, check nyo yung puno nyo kung peanut ba lahat or bilog yung dahon niya. Kasi baka mamaya magkaroon ng problema pagdating ng panahon. Pagka magpapads na tayo, magkaiba yung dahon. So siguro pwedeng isali yan pagka walang dahon para hindi kita magkaiba yung dahon niya. Kasi ako sa nakikita ko, dapat kasi iisang variety lang pagka gumawa tayo ng forest. Lalo sa tugas, nag-forest tayo mga idol. Ang dami din kasi variety ng tugas eh. So pareha sila ng kamuning bilog, marami din variety itong kamuning bilog. Ano, tingnan nyo ang kapal nito. Kapal ng dahon niya, grabe. Manipis lang. Manipis lang ang sanga niya pero grabe magdahon ang kapal. Diba? Compare nyo dito, tingnan nyo to. Manipis. So, ibig sabihin, ang magandang variety ng kamuning bilog peanut. Diba? So, diyan pala makita nyo na talaga na sobrang kapal ng ating peanut. So, yun. Sinare ko lang sa inyo mga idol. Basta pag nag-forest kasi tayo, one variety lang. Isang species na one variety lang din siya. Hindi siya iba-iba para hindi pangit yung kalalabasan ng ating forest. So meron kasi sa ibang bansa gumagawa ng forest talaga na may ibang species pa nga silang nilalagay. Kaso nga sa nature talaga naman magkakaiba ang puno. Pero pag gumagawa kasi tayo ng forest sa pot at ginawa natin bonsai, nangyayari naiiba yung layout ng puno dahil magkakaiba sila ng ugali. Na? So ayun, sinare ko lang sa inyo mga idol. So dito na tayo. Pakita ko muna sa inyo to. Itong sanga na to. Ito, nakita nyo to. Papaliwanag ko sa inyo to mga idol. Puntahan natin yung ginawa kong una pagdating ko rito kanina umaga. Tadaan! So ito siya. Dito siya galing mga idol. Yan. Diyan galing to. Yan. Paano ba? Hindi ko mabitawan eh. Basta, yan. Memorize nyo na lang. Yan. Kasi kaya ako pinutol yan mga idol. Tignan nyo ha. Ang baba kasi ng trunk, di ba? So, ito yung trunk niya. Halos konti lang yung tinaas niya sa ating medium. Okay? So mula kasi dito hanggang dyan. So ang proportion lang ng height niya is dapat mag-apex tayo sa part na to. Hanggang dyan lang. Ayan, hanggang dyan lang tayo. Ngayon, kung kukunin kasi natin to, lalagpas na siya. Ayan. Kita nyo? So, madali salita, hanggang dito magiging finished product niya. So, tatalunin ng green yung mismong highlight ng kanyang trunk.
Mula kasi dito hanggang dyan, pag kinuha natin yung pinakataas, kung di natin pinutol yan, nabuo yung foliage natin, ang laki ng foliage natin magiging payong. Ngayon, kaya tayo nag-cutback dito, merong naman kasing isang shoots. Ayun, nakita nyo. So, yun yung gagawin natin continue. So, madali lang yan mga idol. Apex naman yan eh. So, mabilis lumaki ang sanga pag nasa taas. So, ngayon, ang ginawa natin dito, para hindi malito yung may-ari, nakita nyo yan, wala pang sanga pero may nilagyan natin ng wire. So, isang tanda iyan na hindi mo pwedeng tanggalin yan. Tsaka iyan, may mga supling yan. Para hindi malito yung may-ari. Once na nagpili siya ng sanga, alam niya kung ano yung kukunin. Ayan, gaya niya, di ba? So, yun. Tapos, ito, naglagay tayo ng cut paste. Nag-grab tayo. Ayan. So, mali ang tubo kasi nito. Dito siya tumubo mga idol sa part na to. So, dapat dito. Kasi yung bend niya is papunta doon. Ngayon, kung sa taas siya nang galing at dinala natin doon, pilit ang pangit tignan. So, same sila. Hindi din dito sa 12 o'clock. So, ito kasi yung 12 o'clock. Nilagay natin siya sa 11 o'clock. Dahil yung mismong layout niya is papunta doon. Doon yung unang bali niya, papunta doon sa likod. Dahil nandun yung 1, nandito yung 2, nandito naman yung 3 sa gitna. So, ganyan ang ginagawa ko mga idol para hindi nalilito yung may-ari. So, ito naman yung isa. Grabe, no? Sa 100 plus na puno na nandito. Kadalawa pa lang ako mga idol. Ito yung isa. Ayan. Share ko sa inyo ito mga idol. Dati, ang front nito, ito yung front niya nung araw. Ayan, ang pangit kasi, ang liit nung trunk tapos ang massive dito, 'di ba, sa part na 'yan. So, napag-decidean ko na sa kabila yung front. So, ito nga pala mga idol ay ugat. Ugat 'yan. Ito, ugat 'yan. Hanggang dito ugat 'yan. Ngayon, ginawa ko, ginrap ko 'yan. Pag grab ko ngayon, pati dito nag-grab din ako sa ugat niya. Ngayon, nung mag-grab ako, ito na ngayon yung pinalaki natin, tsaka ito. So, ito na ngayon yung mga idol. Ayan, nakita nyo. Doon tayo sa ginawa kong harap ngayon. Ito na ngayon yung harap niya mga idol. Kita nyo ba? Ang hirap i-videohan. Ayan ngayon yung harap niya. Kitang kita lahat ng movement, massive yung trunk, yung pag-coil ng part na yan. So ganoon din ang ginawa natin. So doon sa nakita nyo sa ginawa ko sa reels, ito kasing sanga na to, dito tumubo. So sinadya ko talaga yon para makita nyo yung diferensya na pag sa 12 o'clock tayo at nilagay natin dito yung layout, pilit yon mga idol. Kaya kung mapapansin nyo, tingnan nyo mga idol yung pili ng sanga, wala sa gitna, di ba? Ito yung 1 o'clock, ito naman yung 11 o'clock. So same din sila, 1 o'clock, 11 o'clock. So dito rin mga idol, 1 o'clock, 11 o'clock. Ito din sa baba, 1 o'clock, 11 o'clock. So halos lahat ng nile-layout ko, 11 o'clock, 1 o'clock. Kasi yung movement ng ating sanga, ito kagaya nito, kung dito siya nakalagay, tas iaangat yan iaangat na ganun. Dahil pag di nyo inangat, didikit dito yan sa primary, di ba? So pag angat, dadali nyo rito. So anong nangyari, pilit. Hindi kagaya nun ang galing dito, tsaka nyo na-layout na papunta dyan. So hindi siya pilit, di ba? So yun lang mga idol, ang diskarte sa pag-layout natin ng puno. So sa nga pala, yung palang nagagawa ko ngayon at baka mapagalitan tayo eh. So ito na yung susunod ko, cascade na tugas. Ito yung nililayout ko ngayon. So katatapos lang namin kumain at magpahinga. Kaya yun ang ngayon ang gagawin naman natin. Ito niyan. So 100 pieces na puno. Nakakadalawa pa lang tayo. So yun lang mga idol at maraming salamat sa inyong support at panonood. Ayos ba? Yo.